Yung mga bumagsak na gusali, sir, alam natin delikado, 'di ba, na pasukin. Pero ano ba ang mga consideration natin para ang mga personnel natin, yung mga responder natin, eto papasukin na natin ito dahil ito yung naka-consider natin para siyempre safety first pa rin naman ang konsiderasyon natin. Yes po. So talagang, meron tayo diyan na assessment muna bago tayo mag, basta-basta papasok sa nasabing mga, ano 'no, mga involved na structure. Yung, kung tawagin natin diyan yung ating 6 operational stages. Mm, Yung una i-secure yung scene, mm, 'no, then initial assessment, 'no. mm, Very apparent ba yung mga cracks, very Mm. apparent ba yung, mga column ay bumigay, mm, 'no. Then kung okay pasukin, pwede natin on the third stage yung, search and locate, mm, 'no. Pag, na alam natin andun yung mga biktima, mm, 'no, saka tayo magsasagawa ngayon ng yung access, mm, 'no, mag-gain access tayo towards sa mga victim, mm. 'no. Kung halimbawa kino-consider natin yung mga structure na talaga na collapse, Collapse. Sir Ben, Mm. then i-stabilize natin yung victims, 'no. Sa mga modernong kagamitan meron na tayong kahit paano yung search camera Mm. na kung saan yung mga tube na pwede nating ipasok, meron na yung communication doon. Mm. At the same time nakikita natin yung sitwasyon sa victim, Mm. 'no, nakakausap natin diyan. So again, balik tayo doon sa golden hours, 'no, within 72 hours kailangan ay may extricate natin yun. Yes. Then yung, pag nasa validation yun, extrication talaga. Mm. So yun yung goal natin, kung kaya natin na bigyan ng comfort, 'no, hangga't, magkaroon talaga ng access talaga Mm. na pwede siyang extricate, 'no. Mm. Kasi kung minsan yung access natin, yung access ng mga responders ay limited. Limited, Oo, oo. so naririnig na natin pero hindi pa natin kayang i-extricate. Mm. So yun talaga, 'no, hindi pwede basta yung sabihin natin na buhat tapos, Mm. yung mga ikalkalin lang yung mga Mm. nakaharang diyan, hindi siya basta-basta gano'n, 'no. Mm. Kasi maaari siyang, magkaroon ng, chain effect, Mm. 'no. Kumbaga yung, mga beam na nakasupport doon o di kaya yung mga structure na nakasupport doon, pag once, basta-basta nating, ginalaw lang ay maaaring mag-collapse pa. Hindi lang mapapahamak yung mga biktima na nangangailangan ng tulong, pati na rin yung responders. oo. Kaya part of the, gaining access yung mga shoring, Mm. secure natin yung access doon papunta sa biktima. Kasama na dun, sir, siyempre mayroong mga aftershocks yan, eh. Malaking ano yun, malaking factor din siguro yun. Yes, actually ang, aftershock nga natala natin as today, up to day, 'no, ay halos, mahigit 3,000 na. Mm. So yes, kino-consider talaga 'yan, kaya sinisecure natin talaga ang access, 'no, Mm. para pag, kino-consider natin yung aftershock, 'no. Pero yun nga, time is of essence talaga. Mm. Kasi ino-observe natin yung talagang golden hour na pwede natin i-extricate agad yung mga na-trap doon. Pero hindi naman ma-compromise yung kaligtasan din ng mga responders natin. Sir, may pinakita kayo sa amin na parang meron kayong mga camera ngayon na kaya rin ma-communicate yung mga responder nyo na nasa loob mismo ng collapse structure, eh. So Yes, sir. ano yung naging tulong sa inyo nun? Yes sir, no, yung hindi nga accessible na mapuntahan agad ng ating mga responders ay yun yung, mga modernong kagamitan. Aside from that, yung ating mga ano pa, yung, heartbeat, yung monitoring, detection natin or detector. So yun, yung pwede tayo maka-access doon sa sabihin natin hindi accessible sa tao pero kaya nang ipasok ng tube na camera. So malaking bagay 'yon, 'no, para mas, mapabilis lalo ang extrication at makikita doon mismo ang kondisyon ng ating biktima at nakakausap rin natin. So yun 'yon. Kasi ano Sir Ben, balik tayo doon sa rule of threes, 'no. Yung area ba na 'yon ay sufficient pa yung oxygen? Kasi hindi natin masabi pag once nag-collapse ang structure, 'no, may mga after effect 'yan tulad ng LPG nag-leak, Yes. 'no. So delikado ang, ignition dahil pwedeng, magkaroon ng, sunog or sabog. Yung area ba na 'yon ay, with oxygen pa, 'no, sa area na 'yon. So doon natin nate-test ngayon. So yung rule of 3 na 3 minutes ay very ano 'yon,
very Crucial. crucial, no, kung sapat pa ang kanyang oxygen, no, ay pwede natin siyang i-execute na sa pamamagitan ng access papunta sa kanya sa gamit na rin ng mga modernong kagamitan. Although meron pa rin tayong very effective rin yung ating mga K9 na nalalaman na halimbawa may heartbeat pa, may humihinga pa, Yes. or may galaw pa doon sa mga natumbang mga struktura or nag-collapse sa mga struktura under the rubbles, no, so mali-detect natin doon. Sir, yung mga personnel natin, tao din yan, napapagod. So, paano yung ginagawa nating management sa rotation kung nagro-rotate? Yes po, yan part ng rotation yan, no. Ako personally pinaranas sa amin ang ano ang magiging reaksyon ng pangangatawan natin kung halimbawa maximum of 36 hours ang tuloy-tuloy na operation. So medyo affected na tayo kahit yung ating critical thinking, no, sa decision making ay naapektuhan na. Kaya as much as possible ang ating mga responders ay nire-rotate natin, no, mga 8 hours halimbawa, 4 to 8 hours, no, then i-rotate natin, then next team na naman pahinga yung another team, pero as much as possible ay ginagawa natin continuous, no, sa pag-manage nga ng responder natin. Tuloy-tuloy ang ating ginagawang lalo na pag search and rescue operation.